Alright, magandang araw mga ka-tracker. Welcome sa ating YouTube channel. For today's vlog ay pakita ko lang sa inyo itong unit na ito. Ito po ay fully reconditioned Japan surplus truck Isuzu NPR wide cabin na may makina na 4HL1. So ito po yung unit na recondition. So silipin po natin. Ito po yung tinatawag na Spider Eye na NPR. So ayan po yung itsura. Fully repaint, may rehistro na, may plaka na. Ayan po yung itsura. Japan surplus din yung body. So ayan po yung unit. So ito po ay walang truck ban. Malaki po ito. Ayan ang ano niya, ang body niya ay 14 feet ang haba, tapos mataas. Ayan, mataas po siya. So ayan, 4.2. Ayan, yung gross weight capacity, 2 naman sa net capacity. So ito ay walang truck ban. Okay. Ayan po yung itsura. So bago yung ating dashboard. Nandito pa yung owner's manual. Ayan. Na from Japan pa. Tapos may mga kasama na yan na tools. So ayan po, medyo madumi lang. Hindi pa na di-detail, pero i-detail po namin yan. So naka-upholstery na yung upuan, naka-formatting na. Ayan, ang ano po nito, gulong may sukat na 225 by 70R 16.5 R16 pala, R16. So 6 studs po ito na naka, ayan, disc brake po yung harap, tapos suspension, naka lip spring suspension. Ayan yung itsura niya. So ito yung tinatawag na composite van. Ayan po yung itsura ng van niya. Nirepair na rin to mga ka-tracker. Ayan, inayos yung likod, inayos yung pinto, nilagyan ng grill yung taillight. Ayan, di ba? Silipin natin yung loob. Ito maganda to kung ayan, malalaki yung pangarga nyo. So pinturado yung flooring, kahoy flooring po siya. And then ito po yung itsura ng ating panel sa loob, naka plywood, tapos stainless to sa pinakababa. Ayan yung itsura ng ating ceiling, diretso bubong na aluminum. Ayan, kung ang pangarga nyo ay magagaan tapos malalaki, pwede itong ganitong unit mga ka-tracker. Ayan po, recondition. Naka lip spring din yung likod nito. Ayan, lip spring suspension na may auxiliary lip spring, pero hindi to tinagdagan ng molly, original molly po. Ayan, yung rami ng lip spring ay hindi na pinadagdagan. So ayan po yung itsura. Ayan, ito ay may dagdag na chassis, pero orig Japan po ito. Ayan, sariwa po yung chassis. Ayan, sariwa yung chassis nito. 6-wheeler 4x2. Ayan, pag mga ganitong unit mga ka-tracker na modelo, sariwa yung chassis nito. Ayan, toolbox na fabricated, brand new battery na rin. Ayan po yung itsura. And then yung makina nito ay 4HL1 na electronic type na. Silipin po natin para makita nyo. Okay, ito po yung makina niya. Ayan, 4HL1 na may 118 PS at 2,700 RPM. 118 kilowatts pala. 4HL1-2 na 4 cylinder, naka electronic type na. And then common rail direct injection na yung fuel system niya. So ayan po mga ka-tracker. So ito naman ay tune up namin, change oil, tinitingnan yung pang ilalim. Ayan, kapag recondition may warranty mga ka-tracker pagdating sa makina at sa buong unit, kaya garantisadong ang pagbili nyo dito. Okay,
Ayan po yung dashboard. Ayan. Yung odo nito nasa 447,966 kilometers yung tinakbo. Meron itong 6-speed manual transmission. Ayan, 4HL1. Tingnan natin kung kailan manufactured. 2006 manufactured itong unit na to sa Japan. So yan po yung itsura nya. Tingnan natin sa malayo. Ayan, mas maganda nito, meron pang windbreaker. So pero yung client ay ganyan lang. So yan mga katracker, ang unit namin dito, meron ditong isa. Ayan, ito naman ay Isuzu NPR din, pero yung kanyang body fabricated dito sa amin. Ito po yung tinatawag na corrugated aluminum. Naka 2 layers running guard din. And brand new yung mga gulong nito. Ayan, malaki, pero ito ay 5 stud lang. Ayan, ang gulong nya 8.25 R16. So ayan po yung itsura ng fabricated aluminum close band. 14 feet din yung haba nito. So ayan po. So ito naman, ang odo nya ay nasa 600,000. And then manufactured siya in 1998. 4HG1 ang makina. 4HG1, malaki yung makina nito. Ito mas maganda. Ayan, 4HG1 ang makina. Siguro manual pa to mga katracker. Ayan, naka ano rin, naka disc brake din yung harap. Tapos additional mulya na rin. Ayan po yung itsura. So ayan yung ano, medyo madumi pa kasi hindi pa ito na-detail, diba? Ito naman meron siyang side door. Meron siyang side door, tapos ayan, naka-panel po ito ng plywood, and then steel flooring na rin na checkered plate. So ayan mga tracker, kung gusto nyo ng special body, kung may prepared kayong body na gusto nyo, so pwede kaming magawa ng van. Ito, tulad nito, fabricated, localized. So ayan po yung itsura ng ating pinto sa likod. Okay, meron tayo dito. Ayan, so kay Sir Roy. Ayan, so itong unit nyo po sir ay medyo may issue pa, kaya ginagawa pa namin. So tinesting na rin namin to, yung ano nya, self loader. Ayan, may sinampa na kaming truck dyan na double cab. So okay naman yung operation nya. Ipafinalize na lang to para may deliver na. Medyo matagal na to na unit dito sa amin. So sinisigurado kasi namin na maayos bago i-deliver, kasi malayo, sa Mindanao pa i-deliver. So dapat walang problema, at by land po namin i-deliver to. Shout out kay Sir Roy na taga Iligan City. Ayan, ito na po yung unit nyo. So ipapa-retouch pa namin yung pintura nito. Ayan, i-wash over pa namin yan. So ayan mga ka-tracker, pinakita ko lang sa inyo yung unit. Ayan, so kung naghahanap kayo ng Japan Surplus Truck, punta lamang kayo dito sa Calipin Marketing Corporation. Dito po yan sa Bambugdos, Bacol, Cavite. Ayan, or i-message nyo ako sa aking FB page at contact number. Alright, maraming salamat. Paki-like, share, and kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na. God bless. Bye-bye. Trucker Moto. Saturday Night Car Trucker. Subscribe.